Ika-24 na kabanata. Datapwat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda, at nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. At nangyari na samantalang sila'y nangatitilihan dahil dito, narito, tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit. At nang sila'y nangatatakot at nangakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, "Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, datapwat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa, na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw." At naalaala nila ang kanyang mga salita. At nagsibalik mula sa libingan at ibinalita ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng mga iba pa. Sila nga'y si Maria Magdalena, si Juana at si Maria ang ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila ang nangagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. At ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Datapwat nagtindig si Pedro at tumakbo sa libingan, at nang siya'y tumungo pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino na nanga sa isang tabi at umuwi siya sa kanyang bahay na nanggigilalas sa nangyaring yaon. At narito, 2 sa kanila ay naparoroon ng araw ding yaon sa isang nayong ngalay Imaus na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila'y may nakatakip upang siya'y huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, "Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad?" At sila'y nagsitigil na nangalulumbay ang mga mukha. At isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, "Ikaw bagay nakikipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mga bagay na dooy nangyari ng mga araw na ito?" At sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya ipako sa krus. Datapwat hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang 3 araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod sa rito, iba sa mga babaeng kasamahan namin, na nagsiparoong maaga sa libingan, ay nakapagtaka sa amin. At nang hindi mga sumpungan ang kanyang bangkay, ay nangagbalik sila at nangagsabing sila na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel, na nangagsabing siya'y buhay. At nagsiparoon sa libingan ng ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae. Datapwat siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, "O mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan at nag-anyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo. At siya'y kanilang pinigil na sinasabi, 'Tumuloy ka sa amin, sapagkat gumagabi na at kumikiling na ang araw,' at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. At nangyari, nang siya'y nakaupo nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. At sila'y nangagsabihan, "Hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin, habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?" At sila'y nagsitindig sa oras ding yaon, at nangagbalik sa Jerusalem at naratnang nangagkakatipon ang 11, at ang kanilang mga kasama, na nangagsasabi, "Tunay na nagbangong muli ang Panginoon, at napakita kay Simon," at isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan, at kung paanong siya'y nakilala nila ng pagputol-putulin ng tinapay. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, "Kapayapaay sumainyo." Datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y nangagugulumihanan?
At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako, at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak at nagsisipang gilalas, ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayo ritong anumang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw, at kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawan nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito, at narito ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya, at itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila, at dinala siya sa itaas sa langit. At siya'y sinamba nila, at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak, at palaging sila'y nasa templo na nangagpupuri sa Diyos.